Good afternoon everyone! So I'm back. So tara samahan niyo po ako magluto ng sinigang na hipon na ito po ang magiging ulam namin ngayong gabi. So as you can see, meron po tayo ritong ilang pirasong okra, siling haba na green dahil pansigang puto, at syempre meron tayo dong tomato or kamatis na nakita nyo, at hindi mawawala yung ating talong or eggplant. At syempre meron din po tayo mga pampalasa rito katulad po ng magic sarap, bekeneman. So ayan po yung ating magiging seasoning para sumarap ang ating sinigang na hipon, at meron pa ako ritong kalahating pack na sinigang sa hipon na powder mix. So ito po, meron din tayo itong na fresh na kangkong, at syempre nahugasan ko na po yan ng maayos. Tinanggal ko yung mga hindi na kailangan ng mga dahon na medyo sira na. At syempre hindi pwedeng mawala yung ating bida rito sa ating sinigang na hipon. Ito po yung hipon na galing pa sa province, pero nilagay ko po yan sa freezer at tinanggal ko na siya kanina para mawala na yung mga excess na mga yellow. Tapos meron din tayo ritong onion. Then bago ko siya piniprepare, nagpakulo na po ako dyan ng tubig sa kasirola. Mga 10 minutes na po yung kumulo, at syempre nung kumulo na po yan, ilalagay na po natin yung ating mga sahog katulad ng tomato, talong, siling haba, tapos yung ating okra, yan. So, tatakpan natin yan mga 5 minutes, saka po natin ilalagay yung ating hipon. So, ayan, syempre, pinapakulan po muna natin ng 5 minutes yan, at tapos nung kumulo na po ng 5 minutes, ayan, nilagay ko yung ating onion para mas magkaroon pa siya ng lasa ang ating sinigang na hipon. So, ayan, at nilagay ko na nga po dahil nakalimutan ko siya, pero wala namang problema doon. Tapos, after 10 minutes, kumukulo na po yan, at tinusok ko po ng tinidor yung mga gulay kung malambot na, at malambot na yung ating okra. At nilagay ko na po yung hipon. Yan, sa mga 5 minutes lang to, pwede na to kasi madali lang naman maluto ang ating hipon. Basta nagkulay orange na yan, ibig sabihin po niyan ay luto na po ang ating hipon. At syempre titignan na po natin dahil kumulo na po siya, at ilalagay naman po natin yung ating gulay na kangkong. Yan. Pag nalagay na po natin yan, mga 1 minute lang or 2 minutes, okay na po yan. Luto na rin po yung ating kangkong dahil kulong-kulo naman po yung ating sabaw. Kaya madali lang maluto yung kangkong, at syempre at hinalo-halo natin para po malublob yung ating kangkong sa ating sabaw. So yan nga po, at inayos-ayos ko lang po ng konti, at siguro mga 1 to 2 minutes okay na po yan, at ilalagay na po natin yung ating mga pampalasa. At eto na nga po, at ilalagay na natin yung ating hipon na pampaasim na powder po yan. So, nor po yan na pampaasim na powder, at syempre ilalagay na rin po natin yung magic sarap na powder para mas lalong sumarap ang ating sinigang na hipon. So, magic sarap, bekeneman. So, ayan po, at syempre pagkatapos po ng mga seasoning, ilalagay din po natin tong ating patis. Kayo na pong bahala kung gaano karami. So, kailangan tansya-tansya lang natin. So, pag maalat, dagdagan ng konting sabaw. Pero ako kasi, konti lang, saka ko na lang dadagdagan pag matikman ko na matabang. So, ito lang po, at hinalo-halo ko sila para yung mga sangkap natin or mga seasoning magpantay-pantay po sa ating sabaw. So, ayan na nga po, at papakuloan natin ng 1 to 2 minutes lang yan, at okay na po yan. At luto na po ang ating sinigang na hipon. So, ayan na nga po, at ito na nga po ang ating finished product ng pagkakaluto natin ng ating hipon. Ayan na po, ang ating hipon ay luto na, and thank you for watching guys, and please don't forget to subscribe, follow me, like and share ng mga vlog ko, at pakicomment na rin po kung saan po kayo nakatira para naman po ma-shoutout po kayo sa susunod ko na mga vlog. And happy watching everyone, and thank you everyone. God bless you all. Bye bye, let's eat!